Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa engkwentro ang pagresponde ng pulisya sa pagpapaputok ng baril na isang lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan. Sugatan ang tahanan ng BJMP na tumulong sa operasyon matapos madaplisan ng bala. Matapos ang tensyonadong putukan, ang sospek namataan din ng pulisya at nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umalingaw-ngaw ang putukan sa kalsadang ito sa barangay Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Kitang ilang pulis na nagkukubli sa likod ng isang tricycle at isa pang sasakyan habang may pinapuputukan sa di kalayuan. Boss! Ayan na! Ayan na! Ang mga pulis rumisponde sa sumbong na isang lalaki ang nagpapaputok ng baril sa lugar. Pero pagdating ng pulisya, pinaputukan rin umano sila ng lalaki, kaya nauwi sa barilan sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, ang suspect natamaan ng mga pulis na agad dinala sa ospital. Hindi pa malinaw kung ano ang kalagayan nito sa ngayon. Nasugatan naman sa barila ng isang tauhan ng BJMP na tumulong sa mga pulis na rumisponde sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 Oras. Kumpirmado ng nasawi ang suspect sa pamamaril sa San Jose del Monte, Bulacan. Blanco ang kanyang misis kung bakit nagawa ng mister ang krimen. At nakatutok doon live si Rafi Tim. Rafi. Vicky, bakas pa nga dito sa kalsada yung dugo kung saan bumagsak yung suspect kanina na walang habas kang namaril dito sa barangay Muson ng kaninang katanghali. Ang tagpo rito kanina bago mag-alas 2 ng hapon, nakahuli ka nga ng ilan nating mga kapusong narito kanina nang mangyari ang insidente. Kinilala ang suspect na si Kenneth Concepcion na dayo lang daw sa lugar at pansamantalang nakikitira sa bahay ng kanyang kapatid na ilang metro lang ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa inisyal na police report, nakatanggap ang tawag ang San Jose del Monte, Bulacan PNP tungkol sa isang lalaking nagpapaputok ng baril sa lugar na ito bandang 1:45 ng hapon. Nang magpadala daw sila ng pulis para i-verify ang report, dito na nila nakaengkwentro ang suspect at ito na ang nakunan sa video ng ilang taga rito. Ayon sa mga nakasaksi nating nakausap, pilit pa siyang pinasusuko ng mga pulis at sinasabihang huwag nang lumaban. Pero patuloy pa rin daw siya na nakipagbarilan ng putok o nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Hanggang sa siya ay tamaan at dito na nga sa gitna ng kalye bumagsak. Nakuha mula sa kanya ang isang caliber 9mm na baril, 2 magazine at 6 na live ammunition. Na-recover naman dito sa paligid ang 17 basyo ng bala. Bukod sa napatay na suspect, sugatan naman sa braso ang isang kawaningan ng BGMP na tumulong sa mga pulis. Nakunan pa siya ng ilang taga rito habang tinutulungan ng mga residente matapos ang barilan. Kinukumpirma pa natin pero 2 dumaraan lang daw ang tinamaan din ng bala bagamat slight injury lang daw ang kanilang tinamo. Napasugod naman dito ang asawa ng suspect na kapapanganak lang noong nakaraang buwan matapos malamang napatay ang kanyang asawa. Wala daw ideya ang asawa kung bakit namaril ang kanyang asawa at kung saan galing ang baril na kanyang ginamit. Hindi naman daw sila nag-away ng kanyang asawa bagamat ilang araw lang ang nakakaraan kinailangan nilang umalis sa kanilang tirahan dahil wala na silang pambayad sa upa. Ito raw ang kanilang pinag-uusapan ng huli niyang makausap ang asawa kagabi na hindi raw niya kinakitaan ng anumang problema. Pero ayon sa ilang taga rito ay may nakakwentuhan daw siya sa tindahan kung saan nasabi nitong depressed daw siya. Ang sugatang tauhan ng BGMP agad namang dinala sa Kairos Hospital di kalayuan mula rito para gamutin ang sugat sa kanyang braso. Ilang sasakyan din, Vicky, ang tinamaan ng bala mula sa nangyaring barilan kanina rito. Bagamat nakakalungkot daw ang pangyayari, nagpapasalamat na lang, Vicky, yung mga taga rito na wala nang iba pang nadamay na malubha dito na sa nangyaring barilan kanina. Yan pa rin ang latest mula dito sa Barangay Muson sa San Jose del Monte, Bulacan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Inirekomenda ng kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Congressman Zaldico at 3 pang sangkot sa mga flood control project. Hiniling yan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro.
Dalawang senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw na kongresistang si Saldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Ang alegasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabwatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukuman. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman, binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa 25% ito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman, ayon sa ICI, naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ayon kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon sina dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa ICI, si Bernardo ay proponent ng 1.65 billion pesos. Siya rin daw ang tumulong kay Alcantara para maging district engineer ito sa Bulacan kung saan nasa 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto napunta dito mula 2022 hanggang 2025. 411 million pesos naman ng mga proyekto ang galing umano sa insertions ni Cahayon Uy, kapalit ang 10% na komisyon. Hinihinga namin ang pahayag sina Bernardo, Cahayon Uy at Lipana. Sasailalim naman sa preliminary investigation ng Ombudsman ang rekomendasyong ito ng ICI. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. And we expect to be filing cases soon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iniimbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Taguig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DENR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay. But if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake, right along C6. Ganyan inilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Taguig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha. Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi ang sabay-sabay na ginagawa.
At makikita sa mga nakasabit na tarpaulin ng mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TARP. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Taguig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay rehabilitation of flood mitigation structure. At nakita nga namin, meron ng dating istruktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR, ay patuloy ang kanilang verifikasyon sa mga proyektong ito. Dalawa ang flood mitigating structure, Phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall ng Taguig para kunin ang kanila reaksyon. Wala pa silang pahayag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, nagsasagawa ngayon ng investigasyon sa nabanggit na mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA and titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate. Kasi yun po yung initial step. They have to know na kung ano man yung balak na lang gawin dyan, magre-reclaim dyan. They have to consult us, to ask us, to get clearance permit. Sa lahat ng, kasi dapat may ACC yan, may public consultation yan before you do any construction there. Ayon sa DPWH, iimbestigahan nito ang mga proyektong pinuna ng DNR. Kailangan imbestigahan yung mga sinasabi nilang reclamation na mukhang questionable. As for the Dike Road that I think dates way back pa to Secretary Babe Singson, yun talaga ay primarily a road project. No? Pero syempre, dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nasukol sa kanya mismong mga kabaro ang pulis na nag-awol sa trabaho matapos maharap sa patong-patong na reklamo. Kabilang dyan, ang umunoy pagsusugal at pagnanakaw sa mga motorsiklong mahaharang niya sa checkpoint. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang makuha ang senyas na naispatan na ang kanilang target, kumilos na ang mga tauhan ng Calabar Zone Regional Intelligence Division at mga operatiba ng Cavite PPO. Sa gitna ng habulan, umalingaw-ngaw ang 2 putok sa di kalayuan. Sa bahaging ito ng Dasmariñas, Cavite, nasukol ng mga pulis ang kanilang dating kabaro. Okay. Mga pulis na ha? Ina-arresto ka namin. Don't po, girl. Ha? Don't po. May warrant ka, pares ka. Arestado ang 42 anyos na suspect na isang awol na pulis. Ayon sa Calabar Zone Regional Intelligence Division, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ng pulis bago siya nag-awol. Nagsimula ito sa isang information na ating natanggap na allegedly meron isang pulis na nagche-checkpoint and pag nakita niya na yung mga papel hindi kompleto, kinukuha yung motorsiklo, no, at hindi na niya binabalik. Andyan yung robbery, andyan din yung physical injuries na mga kaso and violation ng 9165. Bistado rin sa surveillance ng Intel Division na pinagsama na ng awol na pulis ang iligal na sugal at droga sa kanyang mga lakad. Nakita natin na nagkakarakrus at ang ginagamit nilang pambayad is yung, or pangtaya is yung droga. Itong dating pulis na ito ay nagpapakilala pa rin pulis. So nasisira yung buong PNP. Hindi natin pinapayagan na merong isang dating pulis o kahit pulis na sisira sa hanay ng buong Philippine National Police. Wala pang pahayagang suspect na idiniretso na sa bilibid. Ako po ay nagpapasalamat sa komunidad, no, dun sa mga information na kanilang binibigay sa ating kapulisan dahil napakalaking bagay ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok
24 oras. Sabay sa unti-unting pagdagsa ng mga pasahero, ay nagkasanan random drug test sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Isa ang nagpositibo. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, upang mas lalong matiyak ang kaligtasan ng mga babiyahing pasahero, isang random drug testing ang isinagawa sa mga driver at konduktor dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Pagkarating ng PITX, hinimok agad ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga tsoper at konduktor na magpa-drug test. Yahin kita magpa-drug test, okay lang? Okay, ha? Laban? Isa-isang isinailalim sa drug screening ng mga tauhan ng PIDEA at LTO kung magpa-positive. We get the license, will not allow the driver to operate any motor vehicle. Suspended yung license niya until ma-clear. Isa sa ilalim din sila sa confirmatory test at intervention bago mapayagang makapagmanehong muli. Ang mga pasahero, ikinatuwa ang hakbang na ito. Maganda nga yung nada-drug test para iwas disgrasya. Yung ibang driver, lalo na mga nakadrug, mga nakainom. Na-experience na ko na, yung nakaraan taon, nandun pa ako nagtatrabaho doon sa Pasig. Ang sinakayan ko noon, mabilis. Natakot nga ako, akala ko mahuhulog na kami sa bangin. Makasiguro yung mga pasahero natin at saka ligtas ang pagbiyahe namin. Oo, maganda yun. Para protektado lahat tayo. Walang pagkakamali at tama lang yung ginagawa ng enforcement natin na maggagawin yung mga ganyan para iwas sa aksidente. Sa buong maghapon, umabot sa 200 ang sumailalim sa random drug test. Wala naman ni isang driver o konduktor ang nag-positive. Pero ang lalaki ito na hindi driver at hindi rin konduktor, nagpositibo matapos voluntaryong magpa-drug test. Nasabihan lang daw siya ng kapatid na may free drug testing dito kaya siya nagsadya. Duda niya, baka daw maintenance drug na iniinom niya ang na-detect. Walang problema sir, kaya hindi naman ako nagbibiyahe sir. Ano bang trabaho mo? Contraction lang ako sir. Contraction. Any presumptive results of positive indicator will be subjected to confirmatory test. So hindi po conclusive ito, no? These are just screening tests to determine for use of dangerous drugs and other intoxicants. Sabi ni Lopez, kontento naman siya sa mga ginawang paghahanda ng PITX sa dagsa ng pasahero ngayong undas. Pero dapat daw gawing regular na ang pagsasagawa ng random drug test. Ang gusto ko po mangyari at hanapan po namin ng paraan na it will become a policy. Dapat ganito ang sistema. Na dapat meron kami hindi lang po sa ganitong mga panahon, pero every now and then we should do random drug testing. Hindi lang po sa terminal sa Maynila o sa Metro Manila, pero pati na rin po sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, Mel, base sa mga pinakauling impormasyon na kuha natin sa pamunuan ng terminal, umabot na sa mahigit 141,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na kanselahin ang nakabimbing kasong graft laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ng PDAF o yung Priority Development Assistance Fund Scam. Ayon sa kataas-taasang hukuman, pwedeng hiwalay na usigin ang kasong graft kahit na napawalang sala na siya para sa plunder. Hindi nito kinatigan ang argumento ng kampo ng senador na dahil absuelto siya sa plunder ay dapat wala na rin siyang kakaharaping graft case. Katwiran ni Estrada, alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat ituring itong deemed absorb o kasama ng nasaklaw. Pero ayon sa Supreme Court, hindi nito sakop ang mga kaso ng katiwalian at pandarambong. Maliban na lang anila kung parehong opisyal ng gobyerno ang nagbibigay at tumatanggap ng hindi nararapat na benepisyo na hindi naaangkop sa kaso ni Estrada. Sinusubukan naming kunan ng pakayag si Senator Estrada. Kaugnay rito. Higit pa sa tila simpleng pagsemplang ang nahuli kam sa Pampanga na ikinamatay ng isang menor de edad
at ikinasugat ng dalawa niyang angkas. Ang nangyari kasi, resulta umano ng pag-atake ng nakaaway ng isang biktima. Panuurin po sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Tumama sa isang gate bago sumemplang ang motorsiklong yan sa Florida Blanca, Pampanga. Dumausdos ang motorsiklo sa kalsada. Gayon din ang tatlong sakay na edad 15 hanggang 16. Pero ang nangyari, hindi aksidente, kundi ambush. Ayon sa pulisya, bago ang insidente ay may nag-aaway ang isa sa mga sugatan na nauwi sa hamunan. Nagkahamunan sila through online na makikita sila sa isang lugar doon sa Barangay Calantas sa Florida Blanca. Nang hindi sumipot ang suspect, ay nag-abiso silang pupuntahan siya sa bahay. Doon inabangan umano sila ng suspect at mga kasabwat. Nung nakita na ng mga suspect yung mga victim na padating, on board sila ng isang motorcycle, pinagbabato nila ng bote. Dahil doon, binilisan ng driver yung takbo ng motorcycle until bumangga siya doon sa pader. Agad dinala sa ospital ang mga sakay, pero dead on arrival ang nagmamaneho ng motorsiklo. Sugatan naman ang dalawang angkas. Ayon sa pamilya ng biktima, iba ang paalam ng mga ito. Gumagawa po sila ng project para ipasa po sa school po niya kasi nga po magpapasko, gumawa po siya ng parol. Nagabihan po sila ng hiram ng motor. Ihahatid po yung mga kaibigan niya. Naaresto na ang 24 anyos na suspect na isang mekaniko at 3 niyang kasabwat umano. Sinisikap din silang magkuhanan ng pahayag. Inihahanda rin ng mga otoridad ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Dahil sa insidente, ang payo ng pulisya, Nananawagan po kami sa mga magulang na tulungan po nila kami na disiplinahin yung mga kabataan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Ramdam na ang Pasko sa isang mall sa Laguna sa pangunguna ng ilang kapuso personalities. At sa Pampanga naman, kilig at all-out performance ang handog ng cast ng upcoming series na Never Say Die. Narito ang report ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sinalubong ng malakas na hiyawan at tilian ang cast ng upcoming GMA's Prime Series na Never Say Die sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa Angeles, Pampanga. Kabilang dyan si Annalyn Baro na gaganap bilang kontrabida sa serye. At least iba namang role ito dahil may kasamang action. Nagpasaya rin ng fans si Rahil Birya. Ako si Peter, may gusto kay Joey, which is Jillian. So, makikita nyo kung paano ko siya gawin kasi medyo expressive ako dun eh. Naroon din si Kim Jisoo na may inihanda pang games para sa fans. Kaabang-abang daw ang action-packed role niya sa Never Say Die. He's a kind of undercover agent. So, me and like David, Jillian, Rahil, we are all like cooperate together. Inabangan din sa event si Never Say Die star Richard Yap. Iba ang magiging tingin nyo kay Tomas dito kasi medyo mabait siya pero medyo may pagka-ruthless din. At si David Lee Cauco na bukod sa panghaharana sa fans ay talagang pinaghandaan din daw ang role niya sa serye. Sa character ko, si Andrew is someone who I think is, like charming in a sense, diba? So medyo tinry ko ibalik yung how I was in Maria Clara in a sense, but then of course, not so much because this is the present time. Present din sa mall show bilang host, si Bubble Gang cast member at hating kapatid star, Cheska Fausto. Paskong Pasko naman ang feels sa mala fairy tale na pagdiriwang sa isang mall sa Santa Rosa, Laguna. Tampok ang enchanting Ballet Christmas centerpiece. Napalilibutan niya ng ballet-inspired trees at nagniningningang ilaw. Bida rin ng cute ballet-inspired cat mascots na nagbibigay sigla sa Christmas Village. Pinangunahan ng unang hirit host na si Anjo Perchera ang programa. Excited na nga raw siya sa Pasko. Ngayon pa lang, October pa lang, sobra excited na ako. Pagbawi ng pahinga, kung makakapagpahinga, syempre kumain ng marami. Number 1 dyan yung lechon, yung fruit salad, cordon bleu, Shanghai, barbecue, caldereta. Ayun ang nasa listahan ko. Naghandog din ng isang heartfelt at lively Christmas musical performance si All Out Sundays diva
Rita Daniela. Sa pinapasalamat ko, yung matagal ko nang pinagdadasal, yung love life, alam kong pinadala siya sa akin ni Lord. And I'm really, really grateful for Maclod. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras.